Kailangan mong makihalubilo sa mga taong dadalo mamaya sa club opening night. Sabihin ko ba sa'yo kung bakit? Napairap na lang si Freya sa narinig mula sa handler niyang si Gina. Ang event na magaganap mamaya ay welcome para sa mga aktor, actress, model at kahit sino pang mga sikat na celebrities sa buong mundo. Bilang isang rising actress, hindi dapat mawawala ang isang Freya Lopez doon. Ano pa nga ba? Wala naman kayong ibang iniisip kundi ang image ko at mapataas ang popularity sa industriya. Buntong hiningang sagot ni Freya. Tumangot ang upa si Gina. May mga listahan kami kung sino ang lalapitan mo mamaya. Hindi ka dapat na mawala sa paningin ko. Alam ko na yan. Ano pa? Tanong niya. May inilabas naman itong cellphone kung saan nakalista ang iba niya pang gagawin. Pupunta rin ang mga fans mo mamaya. Bago ka pumasok sa main venue, makikipag-meet and greet ka muna saglit. Siyempre, ang makakalapit lang sa'yo, yung mga bumili ng latest album at magazines mo. Yon ang pinakaayaw ni Freya sa lahat. Kaya matagal siyang tumitig kay Gina. Hindi naman porket sikat siya, ay idadaan niya sa pera ang lahat. May mga tao rin namang mas sumusuporta sa kanya ngunit walang pera para bumili ng mga nire-release niya. Kaya lang, masyadong mapangmataas ang manager at ang kumpanya niya. Kaya sumusunod na lang siya sa mga ito. Kahit ngayon lang. Please, gusto ko maging fair sa lahat. Matigas na sabi niya rito. Freya, sikat ka. Paano kung masyado silang tumikit sa'yo? Masasira ang suit mo pati makeup. Mahal ang mga yan. Ang image mo. Ano na lang sasabihin ng mas sikat sa'yo? Na pumapayag kang tabihan ng mga low class o kung ano-ano pa? Mahabang litanya nito. Inis siyang napairap. Saka pinagpatuloy ang pag-aayos sa sarili. Sila ang dahilan kung bakit umaangat ako. Paano dadami ang supporters at fans ko kung ganyan ang pakikitungo ko sa kanila? Basta, napag-usapan na natin to. Pagputol ni Gina sa usapan nila. Ganun na nga ang nangyari. Pagkababa pa lamang ni Freya sa sasakyan para sa kanyang solo walking, ay dumagsa kaagad ang mga reporters, medias, at syempre ang mga taong tagahanga niya. Sigawan dito at sigawan doon. Ang tanging naririnig ni Freya sa buong paligid. Wala rin siyang ibang sinagot kundi hi at thank you lang kagaya ng pinapractice niya palagi. Miss Lopez, ano masasabi mo sa bagong release na album mo? Ang sabi nila unique daw ito para sa isang artista na mag-feature sa buhay ng probinsya. Tanong naman ng naunang reporter sa kanya. Ngumiti si Freya sa lahat bago sumagot. Gusto kong maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa kultura at buhay sa probinsya. Kailangan makita ng mga taong kagandahan ng simpleng pamumuhay sa kabila ng makabagong panahon. Maraming tao ang nagpalakpakan sa sagot niya na siyang totoo naman at di scripted. Si Freya kasi mismo nagsuggest na yon sa kumpanya, gayong taga-probinsya naman ang lola niya. Palagi kasi nitong sinasabi noon na kung umangat ka man sa buhay, matuto ka pa rin na lumingon sa iyong pinanggalingan. Miss Lopez, anong masasabi mo sa mga komentong nagsasabi na low class ka raw at nakikialubilo sa mga taong nasa labas kahit nakatira sa gilid ng kalsada? Isa ka namang sikat na aktres, kaya bakit mo yun ginagawa? Tanong ulit nito. Hindi naman porket artista ako eh. Bawal kong gawin ang ganong bagay at tumihila ito sa buong pagkatao ko. Artista lang ako sa loob ng set o sa kumpanya. Pero kapag nasa labas, isa lamang akong ordinaryong tao. Matigas na sagot ni Freya rito. Okay, isang tanong na lang. Pansin naming wala kang kahit sino na boyfriend ngayon. Noong hindi ka pa ba artista, may boyfriend ka? Natamemi naman si Freya at hindi agad nakasagot. Yun pa lang kasi ang unang beses na may nagtanong na ganun sa kanya. Samantala, kakababa lang din ni Eros sa kotse dahil siya na ang susunod na lalakad sa red carpet. Rinig niya ang huling tanong ng reporter ngunit wala siyang ideya kung sino ang nauna sa kanya. Nawala naman ron ang atensyon niya dahil sa sigawan ng mga tao at gusto kaagad lumapit sa kanya para sa isang interview at picture taking. Nandito na si Eros Baltasar! Malakas na sigawan ng mga kababaihan na nagsitakbuhan sa direksyon niya. Nagkaroon ako ng isang relationship before pero hindi rin nag-workout. Rinig niyang sagot ng isang pamilyar na boses. Nagangat ng tingin si Eros at sinubukang makita kung sino ang in-interview sa harap.
Wala nang halos tao doon dahil nasa kanya na napunta ang atensyon ng lahat. Nang dumako ang tingin sa kanya ng dalaga, ay doon niya lang napagtanto kung sino ito. Yun lang ang masasabi ko. Thank you. Hindi na lumingon pa sa kanya si Freya at nagpatuloy na ito sa pagpasok sa loob. Ngayon ay ang top international model na nakakuha sa puso ng lahat. Eros Baltasar. Baling ng interviewer sa kanya. Matapos ang tatlong tanong sa kanya ay pumasok na rin si Eros kasama ang handler na si Chris. Iba't ibang mga actress ang lumapit sa kanya para bumati at pawang kilala niya rin ang mga ito. May mga model din na minsan niyang nakakapartner kapag may endorsement. Kaya madaling nakakahanap si Eros ng makakausap. Ex mo yun, di ba? Yung actress? Kinalabit siya ni Chris sabay nguso sa di kalayuan. Napatingin naman siya sa direksyon tinuturo nito. Huwag mo siyang tingnan at baka may makahalata pa sa atin. Ayoko ng issue. Tanging ang handler lang niya ang may alam sa buong katotohanan. 2 taon na rin naman na nakakalipas buhat nang maghiwalay sila ni Freya. Hindi naging maganda ang hiwalayan nilang dalawa, kaya minabuti ni Eros na itago ang relasyon niya noon sa mga tao. Mukhang ganun din naman ang ginagawa ng dalaga. Iwan mo na kita rito. Papunta rito si Miss Lopez. Boylong ni Chris sa kanya, saka mabilis na nawala sa paningin niya. Agad namang napalingon si Eros sa gilid niya. Kumukuha ito ng pagkain at hindi man lang napansin ang presensya niya, kaya agad siyang umiwas ng tingin at uminom na lang ng hawak na wine. Eros! May boses ng babae na tumawag sa kanya at nang lingunin niya, si Bea pala ito. Bakit ka nandito? Seryosong tanong ni Eros rito. Nagpapatawa ka ba? Siyempre, isa rin akong sikat na aktres. Pabiro naman itong hinampas ang balikat niya, saka napalingon sa likuran. Freya! Ikaw pala yan! Sorry hindi ka namin napansin. Humigpit ang hawak ni Eros sa wine na dala dahil sa sinasadyang pagkuha ni Bea sa atensyon nilang dalawa. Hinding-hindi makakalimutan ni Eros kung paano nito nagawang traidorin ng sariling kaibigan na si Freya, dahilan para maghiwalay sila noon. Excuse me? Kilala ba kita? Tanong pabalik ni Freya rito. Nang lingunin niya ang dalaga, ay mukhang wala man lang itong pakialam. Unang tingin pa lang, mukhang hindi naman ito natamaan. Nasanay na rin siguro si Freya na ganoon kalaki ang pinagbago ng inaakala niyang kaibigan noon. Oh really? Pagkatapos ng pinagsamahan natin noon? Kung sa bagay, hindi mo rin matatanggap na mas umangat ako ng mabilis kaysa sa'yo. Pagmamayabang pa ni Bea. Pagak naman na natawa si Freya. Pasensya ka na ha. Hindi ka lang ganun kaimportante para maalala ko. Isa pa, hindi ko ugali ang mainggit. Ikaw yun. Pagkatapos nitong umalis, ay isang malamig na tingin ang ibinigay ni Eros kay Bea. Hindi naman sa pinapaboran niya si Freya, ngunit matagal niya na ring inaayawan ang pag-uugali nito. Kahit nga nung inalok siya nito mag-endorse sila ng produktong magkasama, ay tinanggihan niya. Kung may galit ka sa isang tao, huwag mong gawin sa harapan ko. Sabi ni Eros rito. Kinabukasan ay nagising si Freya sa malakas na katok sa pintuan ng kondo niya. Nang pagbuksan ay bumungad sa kanya ang hindi maipintang mukha ni Gina at dire-diretsong pumasok sa loob ng wala man lang pasabi. Ang aga-aga pa pero papakainin mo kagad ako ng trabaho? Sarkastikong tanong niya. Pinag-cross ni Gina ang mga kamay sa dibdib bago sumagot. Saan ka dumiretso kagabi? Wala ka bang natanggap ng mga text, tawag, emails o kahit na ano? Teka, naguguluhan ako. Bakit? Ano bang nangyayari? Ipaliwanag mo nga. Kunot noong sagot ni Freya. Na-involve ka sa isang skandal na kumakalat. Ang masaklap pa. Sa isang matandang mayaman ka na huling sumama. Si Mr. Canlas talaga? Diretsong sabi nito sa kanya. Ano? Yung matandang bastos na may-ari ng news company? Pabagsak na nilagay ni Gina sa mesa mga pictures niyang nakuha kasama ang nasabing matanda. Umawang naman ang labi niya dahil parang siya talaga ang nasa litrato, kahit na hindi naman yun nangyari. At kung titingnang maigi ay edited lang naman ang mukha niya roon. Pumunta ako dito para sunduin ka dahil pinapatawag ka ng kumpanya. Gusto nilang marinig sa'yo kung bakit mo raw ginawa yun. Pumuntong hininga pa si Gina saka umiwas ng tingin. Nanlaki naman ang mga mata ni Freya at umiling.
Sabing hindi nga ako yun. Sa tingin mo, sasama ako sa panot na yun? Ang manyak-manyak nun. Huwag ka sa akin magpaliwanag. Itabi mo yan para may maisagot ka sa manager. Inis na inis siyang sumama at pinabalot pa ang sarili sa tuwing lumalabas dahil baka dumugin siya ng mga tao. Pati sa mga TV ng kalsada ay kumakalat na ang balita tungkol sa ginawa niya raw kagabi kasama si Mr. Canlas. Isipin pa nga lang ni Freya ay nandidiri na siya. Baka isa na naman ito sa pagsaset up para tuluyan masira ang reputasyon niya sa industriya. Miss Lopez, i-report mo sa akin ang nangyari kagabi. Matigas na utos sa kanya ng manager. Matapang naman itong hinarap ni Freya. Totoong dumaan muna ako sa news company kagabi at nagkita kami ni Mr. Canlas. Pero, bumati lang kami sa isa't isa. Hindi ako sumama sa kanya sa kotse. Wala kaming pinuntahan na lugar. Lahat ng yun puro kasinungalingan lang. Ano bang ginawa mo ron pagkatapos ng event? Nakataas kilay naman na tanong nito. Nagbigay lang ako sa kanila ng script na ilalagay nila sa papers. Umalis din ako pagkatapos noon. Pangangatwiran pa niya. Uso ngayon ang pag-edit ng mga litrato, sir. Singit naman ni Gina. Baka nga nabiktima na naman si Freya sa mga gustong sumira sa kanya. Napasapo na lang siya sa noo dahil sa stress. Kapag nalaman ko talaga kung sino ang nasa likod nito, gaganti talaga ako. Tumaas ang kilay ni Eros sa nabasang article tungkol kay Freya at Mr. Canlas. Ibang usapan na ito ngayon dahil umabot na sa skandal. Noon ay mga dating rumors lang ang lumalabas na gawa-gawa lang din ng mga tao para masira ang actress. Pero mukhang nag-level up na ang pagtatarget nito kay Freya. Narinig mo na bang balita sa ex mo? Hinihingal pa si Chris na lumapit sa kanya. Galing ako sa labas ng company. May scandal daw siya. Naniniwala ka ba ron? Mahalaga pa ba ang opinion ko? Tumaas naman ang kilay ni Eros rito. Tiningnan siya nito nang hindi makapaniwala. Talaga? Hindi ka affected? Okay lang sana kung rumors lang pero scandal to. Masaktan ka naman. Nakakabanas na yung mukha mo. Nababas ka nga. Hinagis niya rito ang article na binabasa kanina. Sa totoo lang, nakaramdam din ng konting ina si Eros sa nabalitaan. Sa pagkakakilala niya kay Freya, hindi ito ganong klaseng dalaga. Pero kung sakaling totoo man, bakit hindi na lang din siya ang nilapitan nito at si Mr. Canlas pa? Masyado namang mababa ang taste nito kung ganon. Chris, pwede ka bang makausap saglit? Biglang sumilip ang isang pamilyar na babae sa pinto. Agad naman nagbago ang reaksyon ni Chris. Gina! Mamahal! Teka, sakit lang. Umawang ang bibig ni Eros sa narinig. Kung hindi siya nagkakamali, yon ang handler ni Freya. Wala namang sinabi si Chris sa kanya na magkasintahan pala ang dalawa. Bakit niyo ako iniwan dito? Bumalik nga kayo! Rinig niyang boses ni Freya sa labas. Napalunok si Eros nang wala sa oras saka tumalikod sa pinto. Pinulot niya ang article sa sahig sa kakunwari nagbabasa ng marinig ang yapak ng mga paa sa likuran niya. In fairness, ngayon pa lang ako nakakita ng taong nagbabasa ng mga salita kahit nakabaligtad ang article. Sarkastikong sabi ni Freya sa likuran. Gusto niyang iumpog ang sarili sa pader dahil sa katangahang nagawa. Tumikim lang si Eros para bumawi ng lakas loob bago ito nilingon. Anong ginagawa mo rito sa kumpanya ko? Wala ka bang balak na linisin ang pangalan mo sa lahat? Kalmadong tanong niya rito. Tumaas naman ang kilay nito sa kanya. Malay ko ba kung sa'yo to? Hindi ko naman tinanong kay Gina. Lentik na scandal kasi to. Si Mr. Canlas, di mo siya type. Sabi kasi nila, mailig ka raw sa mga matatanda sa'yo. Sabi pa ni Eros. Hindi naman totoo yon at gawa-gawa lang niya para inisin ang dalaga. Mukhang nagtagumpay naman dahil binato siya ng libro ni Freya, kaya tumama sa likuran niya. Kung wala ka magandang sasabihin, pwede bang tumahimik ka na lang? Sapakin kita dyan eh. Pumuntong hininga naman si Eros, saka tumayo para pantayan ang mga tingin nito. Wala ka sa teritoryo mo, Miss Lopez. Ipunin mo na lang ang galit mo sa akin. Matagal nang naipon. Punong-puno na nga eh. Pagtataray ni Freya sa kanya, saka binangga ang balikat niya bago umalis. Palihim naman itong sinundan ni Eros para malaman kung saan pupunta. Halatang nagtatanim pa rin talaga si Freya ng galit sa kanya, buhat ng nakaraan nilang hindi niya rin malilimutan. Ngunit iba na ang estado nilang dalawa sa buhay ngayon. Kung ano man ang nangyari noon, ay mas mabuting ibaon na lang din sa limot.
para maiwasan ang gulo. Freya, nandito si Mr. Canlas at kailangan mo siyang kausapin na mahinahon. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Gina na makalapit ito sa pwesto nila. Nasaan siya? Hoy, matanda! Sigaw ni Freya saka ito sinenyas ang lumapit. Bilisan mo nga maglakad. Mukhang galit ang ex mo ah. Anong nangyayari kapag galit siya? Boylang sa kanya ni Chris. Napairap naman si Eros. Gulo, hindi yan nagpapaawat kapag galit na. Bakit ba sila nandito? Madamay pa tayo. Gusto ng kumpanya nila na i-hook up kayong dalawa ng ex mo. Depende rin naman kung papayag ka. Sagot nito at nagkipit balikat pa. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Eros. Kung ganon, gagamitin siya ni Freya para malinis ang pangalan nito at hindi masira ang karir sa pagiging actress. Kapag nangyari yon, ay may posibilidad na madamay siya sa gulo nito. Ano bang problema mong matandang panot ka? Alam naman nating hindi totoo yung scandal pero hinayaan mong makalabas sa media. Type mo ba ako? Pwes, hindi kita type. Sigaw pa ng dalaga na nakakuha sa atensyon ng mga nasa loob. Kinuyom ni Freya ang mga kamao at kulang nilang isapakin si Mr. Canlas sa harapan niya. Unang kita pa lang rito ay umakyat na kaagad ang dugo sa uli niya. At sa tuwing nangyayari yon, ay hindi talaga napipigilan ni Freya ang sarili niyang mga tuwiran. Wala nga rin akong alam sa sinasabi mo, Miss Lopez. Nagsing na lang din ako na ganun na nga ang balita sa atin. Kunwari pang mahinhin ang sagot nito. Pagak naman siyang natawa. Eh di sana hindi ka nalang nagising. Tarantadong to. Sino ang nagbayad sa'yo para ipakalat yun? Wala nga. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ko rin alam? Pagtatanggi pa ni Mr. Canlas. Freya, huminahon ka ka? Nasa ibang kumpanya tayo, ano ba? Nakakahiya. Pilit pa siyang hinihila ni Gina palayo roon. Nilingon niya naman ang matanda saka ito dinuro. Sumama ka sa kumpanya namin at doon kita pupupugin. Sa oras na malaman ko kung sino ang kasabot mo ron, umanda ka sa akin. Tama na kasi, tara na. Walang paglalagyan ng inis na nararamdaman ni Freya na makabalik sila sa kumpanya. Nagsisisi siyang hindi sinuntok ang pagmumukha ng matanda na halatang may pakana sa pagsira sa image niya gamit ang skandal. Naglabas naman na siya ng sariling pahayag kagaya ng utos ng manager niya at may hiner rin ito na pwedeng magpatunay na peke ang mga litratong kumakalat sa kanila. Kami na ang bahala dito. Pumunta ka na sa photoshoot mo. Saka ka na lang namin kakausapin pagkatapos mo. Sabi pa ng manager niya. Walang tigil pa rin si Freya sa pagtatrabaho para matabunan ang issue niya. Kailangan ipakita nila sa lahat na hindi siya apektado dahil wala namang katotohanan ang inilalabas nila. Tingin ka sa gitna at sa kabilang gilid. Ayan, smile po. Sabi ng cameraman. Nakatatlong palit pa siya ng suot kaya umabot ng 2.5 oras ang photoshoot niya bago sila natapos. Mag-aalas 11 na ng gabi kaya uuwi na sana si Freya sa kondo nang maalala ang usapang sinasabi ng manager niya kanina. Gina, tuloy ba yung usapan? Hindi ba pwedeng ipagpabukas na? Tanong niya pa rito nang makasakay siya sa van. Binuksan naman nito ang cellphone para tingnan kung may update ba. Oo walang sinabi na cancel daw. Saglit lang naman to. Pagbalik nila ay hindi inaasahang panauhin ang nakita ni Freya sa opisina ng manager niya. Nandoon si Eros, ang handler nitong si Chris, at ang pamilya din ng lalaking nakita na niya sa TV. Manager din yata ito sa kumpanya ng ex niya. Anong pag-uusapan natin? Galing pa akong photoshoot at pagod ako. Walang ganang sabi niya sa mga ito. Hindi naman nakatakas ang palihim na pag-irap ni Eros sa kanya. Ikaw lang ba? Balita ko kailangan mo rin ng makakapartner kasi unti-unti nang lumulubog ang karir mo dahil lang sa isang skandal. Ano? Gulat na napatingin si Freya sa manager niya. Akala ko ba nagawa na natin ang paraan? Wala pa rin bang saysay yung nilabas nating statement? Kukunti lang ang naniniwala ron. Isa pa, kapag hindi mo nabalik ang pagtaas ng popularity mo sa isang buwan, baka wala na ring agency na kukuha sa'yo para makapag-acting ka pa sa mga palabas. Paliwanag sa kanya ng manager. Tumaas naman ang kilay niya sakay tinuro si Eros. At siya? Anong kinalaman niya rito? Ayoko siyang kasama kahit na anong mangyari. Iba na lang. Ikaw ba talaga ang nagsabi niyan? Mabuti nga at pumayag pa ako dahil wala nang gusto makipag-partner sa'yo. Pangi-insulto pa nito. Wow! Thank you Kung sa'yo rin naman galing ang tulong,
Wag na lang. Hirap na sagot ni Freya rito. Bakit pa kasi ayaw mo sa kanya? Sikat si Mr. Baltasar at lahat ng mga babae patay na patay sa kanya. Singit pa ni Gina. Pagak namang natawa si Eros. Patay na patay din naman siya sa akin dati. Tapos kumakatagi parang walang pinagsamahan. Teka nga, kilala niyo ba ang isa't isa? Bakit parang may galit kayong dalawa? Kunot noong tanong ng manager nito. Ex ko yan. Inis na pinagkrus ni Freya mga braso sa dibdib. Kaya kahit anong mangyari, tatanggi ako kapag siya na ang nasa usapan. Ganon din sana ang plano ni Eros. Pero kung minamalas lang talaga, ay nakiusap sa kanyang manager ni Freya bago pa man ito dumating kanina. Wala naman sana siyang pakialam sa karir nito, ngunit parang magigilty din siya kung sakaling hindi niya ito tutulungan at matutugdukan ng pinaghirapan ng dalaga. Kaya kahit na gano'n ang pakikitungo ni Freya kay Eros, pinaliwala na lang niya para maisalba ang paglubog nitong karir. Eros, nandito si Bea at hinahanap ka na naman. Pagpapaalam sa kanya ni Chris habang nagpapahinga siya sa sariling opisina sa kumpanya nila. Arangan mo sa pinto. Tayo ko ng istorbo kapag nagpapahinga ako. Pagod niyang sagot dito. Eros! Ano ba? Papasukin mo nga ako. May didiscuss akong partnership sa kanya na siguradong hindi niya matatanggihan. Malakas ang boses ni Bea sa labas, kaya rinig na rinig sa loob ng opisina niya. Nagpapahinga pa nga siya. Ayaw niya ring tumanggap ng partnership sa iba. May kalabtib na si Eros. Sagot naman ni Chris dito. Bigla na lang bumukas ang pinto ng opisina niya dahil sa pamimilit ni Bea na pumasok. Hinarap siya nito na para bang hindi nagustuhan ng narinig mula sa handler niya. Wala kang karapatang basta-basta pumasok sa lugar ko, Miss Tan. Sinabi na ng handler ko sa iyong wala akong oras na makipag-usap. Tumayo siya at tinalikuran ang presensya nito. Bakit ganito mo kitatuhin? Ako ay nag-alok sa iyong mag-model noon kaya ka sumikat. Napasinghap pa si Bea. Sariling sikap ang nagdala sa akin sa posisyong ito. At hindi yun dahil sa'yo. Baka nakakalimutan mong hindi tayo magkasundo. Magpahanggang ngayon. Walang emosyong sabi ni Eros. Lumapit naman ito para harapin siya. Dahil pa rin ba kay Freya? Hiwalay na kayo. At dahil yun sa'yo, huwag ka nang lumapit ulit sa akin. Ayokong makatrabaho ang isang traitor na kagaya mo. Napilitan itong lumabas dahil si Chris na mismo ang humila rito. Baka mamaya, may mga media sa labas at silang dalawa na naman na magiging laman ng balita. Ayos lang kay Eros na mapartner sa mga photoshoot at advertisement ang ibang mga sikat maliban lang kay Bea. Dahil simula nang maghiwalay sila ni Freya, pinutol niya na rin ang ugnayan nila ng kaibigan nito noon. Kinabukasan ay pinaalam nila sa isang public statement ang partnership ni Eros kay Freya. Ito ay naging malaking usapan sa mga tao lalong-lalo na sa mga babaeng nagkakandara pa sa binata. Kunwari hahawakan mo ang abs ni Eros, okay? Ano ba yan? Ang dugyot? Reklamo kaagad ni Freya kahit hindi pa tapos sa pagsasalita si Gina. Napasinghap naman si Eros rito. Sige nga, sino mas dugyot sa amin ni Mr. Calas? Abs ko na nga ang lumalapit sa'yo, tumatanggi ka pa. Hoy pilingero, hindi ko pinagpapantasyahan ng abs mo, no? Parang taba lang naman ang meron sa'yo. Pambabato pa nito. Ano ba? Tama na yan. Saway sa kanila ni Chris. Ikaw naman, yung kamay mo sa bewang niya. Dapat maayos ang pagkakahawak mo. Ayoko. Madamihan pa kamay ko. Reklamo naman ni Eros. Inis naman siyang hinampas ni Freya. Kumaganti ka ba? Noon nga, ayaw mo tong pakawalan kapag magkatabi tayo sa higaan ah. Ibang usapan naman yun. Masyado lang maliit ang kwarto mo, kaya nakakapit ako sa'yo. Sagot pa niya rito. Natahimik naman sina Gina at Chris na nasa harapan nila. Doon lang napagtanto ng dalawa kung anong pinagsasabi nilang nangyari noon. Parang bumagal ang paghinga niya dahil sa tensyon na nasa paligid. Habang si Freya naman ay namumula ang mukha. Hindi mawari kung dahil ba sa inis o sa pagkahiya. Aayusin ko lang makeup mo. Paalam nito saka nagmamadaling umalis. Tumikhim din siya bago tumayo. Magpapalit lang ako ng damit pang itaas. Mabilis na shoot lang naman ang gagawin nilang dalawa, ngunit umabot pa ito ng isang buong araw bago natapos. Mas marami pa siguro ang pagbabangayan na ginawa nila kesa sa mga picture na nakuha sa photoshoot.
Sunod yung gagawin ay dapat makita kayo ng mga tao sa public na magkasama. Sabi pa ng manager nila. Kailangan pa ba yun? Hindi ba halatang ayaw namin makasama ang isa't isa? Kagaya ng inaasahan, hindi na naman maibenta mukha ni Freya habang nagpoprotesta. Ayaw din naman ni Eros ang ideyang yon, ngunit kahit naman magreklamo siya, wala pa rin naman mangyayari. Tatanggi ka o lulubog ang karir mo? Tinaasan niya na kilay ang dalaga. Hindi na lang kumibos si Freya sa tanong nito. Buong araw na silang nag-aaway at wala na siyang sapat na lakas para sumagot pa rito. Mukhang kailangan niya talagang pakisamahan si Eros, alang-alang sa minamahal niyang karir. Narinig kasi ni Freya na umurong daw ang magiging ka-love team niya sana sa isang panibagong palapas, kaya hindi na siya matutuloy bilang leading lady. Pwede ba? Tanggap ko na magkasama tayo sa trabaho at nakikita kita araw-araw. Pero bakit pati sa tinitirhan ko dapat magkatapat din tayo sa kondo? Sinubukang kalmahin ni Freya ang sarili dahil sa nalamang biglaan na pagdipat ng binata sa tapat ng pinto ng kondo niya. Ito nang sa manager ko. Hindi ko desisyon to. Baliwalang sagot ni Eros. Napasuntok na lang siya sa ere dahil sa inis. At wala ka man lang ginawa para tumanggi? Ano ba naman yan? Hindi mo ba talaga gets na ayaw kitang makita? Ako rin naman. Seryoso itong tumingin sa kanya. Parang wala lang pinagbago nung pinagtabuyan mo rin ako noon. Pumasok na lang ulit si Freya dahil sa malalim na salitang binitawan ni Eros. Habang nagsasaing siya, bigla na lang may biglang pumutok at nag-amoy sunog ang rice cooker niya. Nagpapanik niyang tinagal ito at nang tingnan niya, hindi pa tuluyang naluluto ang kanin niya. Nang tingnan naman ang plangka, hindi na nga ito gumagana dahilan para mapatay pati aircon sa kondo niya at lahat ng dekuryenteng gamit doon. Bakit bang malas-malas ko? Inis na tanong ni Freya sa sarili nang hindi sumasagot sa tawag niya si Gina. Wala siyang nagawa kundi lunukin ang pride niya at kumatok sa pintuan ng kondo ni Eros. Ilang saglit pa bago nito buksan at tumaas ang kilay nang mapansin ang towel sa buhok niya. May kilala ka bang taga-ayos ng kuryente? Sumabog yung rice cooker ko dahil nasira ang plangka. Wala akong kuryente. Mahinahong sabi niya rito. Kumunot naman ang noon ni Eros at walang pasabi na pumasok sa kondo niya. Pipigilan niya pa sana ngunit nag-ikot-ikot na ito sa buong lugar na para bang tinitingnan kung may iba pang mali. Kumain ka na? Biglang tanong nito. Dahan-dahan namang umiling si Freya. Sa labas na lang siguro ako kakain. Tawag lang ako na mag-aayos dito. Pagkasabi kaagad noon, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Napakagat na lang siya sa labi dahil hindi na maintindihan kung ganito ba siya kamalas sa buhay o may ginawa siyang masama kaya pinaparusahan ng ganito. Kakatapos ko lang magluto ng hapunan. Sumabay ka na lang. Seryosong sabi ni Eros bago lumabas ng kondo niya. Agad namang siyang sumunod dito. Ngayon lang to hayaan mo. Aalis ka agad ako para hindi na kita maabala. Wala namang imik ang binata sa sinabi niya. Kaya inilibot na lang ni Freya ang sarili sa loob ng kondo ni Eros. Magkasanlaki lang sila ng lugar, pero masyado lang panlalaki ang datingan nito. Kahit saang sulok din siya magpunta, amoy na amoy ni Freya ang pabango ng binata. Wala pa ring pinagbago noon. Umupo ka na. Kumuha ka na kahit anong gusto mo. Sabi pa ni Eros. Lahat na lang ay tinikman ni Freya dahil sa gutom. At lahat naman ay pumasa sa taste niya, kaya napatango pa siya sa tuwing nagugustuhan ng lasa ng pagkain. Minsan ay napapansin pa niya ang pasimpleng pagsulyap ni Eros kaya bumabagal ang pagkain niya dahil sa hiya. Kailan ka pa natutong magluto? Hindi na niya napigilang itanong yon sa binata. Tumayo naman ito sa kaniligpit ang sariling pinagkainan. Simula nung iniwan mo ako, may magluluto pa ba sa akin maliban sa'yo? Si Bea, marunong din naman yon. Nakibit balikat lang si Freya. Binawi naman sa kanya ni Eros sa mga pinggan na akmang magliligpit siya. Wala kaming relasyong dalawa. Ikaw lang ang nag-iisip nun. Mapait siyang napangiti bago umalis sa kusina at pumunta na lang sa living room. Wala na rin namang mangyayari kung patuloy pa nilang uungkatin ang nakaraan. Sapat na para kay Freya na malamang niloko siya ni Eros noon. Kasama ang kaibigang si Bea sa bahay nito. Tumawag ka na ba ng mag-aayos sa kondo ko? Pag-iiba niya ng usapan. Tumango naman si Eros.
Bukas pa raw ng umaga makakapunta dahil may inaayos din sila ngayon. Tsaka, doon ka na lang sa kwarto ko matulog. Hindi ko pa nagagamit yun. Wag na. Kondo naman to kaya dito na ako sa sopa. Pagtanggi pa ni Freya. Hindi naman ito nakinig sa kanya at hinagis ang unan pati ang kumot sa mukha niya. Kahit pa naiinis sa ginawa nito, ay may utang na loob pa rin si Freya dahil sa pagpapakain at pagpapatuloy ni Eros sa kanya. Bukas na bukas ay sisiguraduhin niyang babalik na siya sa sariling kondo para iwas sa bala. Nang sumapit ang umaga, ay maagang nagising si Eros kagaya ng nakasanayan. Hindi naman nakalakang kwarto ng dalaga, kaya binuksan niya ito para sumilip. Tumaas ang sulok ng labi niya nang makaisip ng kalokohan para magising ito. Gising na! Gising na! Sigaw niya sabay hampas ng hawak na metal sa dingding. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Freya at binato siya ng unan. Walang modo! Alam mo ba kung gaano pa kaaga? 5:00 pa ng madaling araw. Nasa teritoryo kita. Kaya kung anong oras ako gigising, ganun ka rin. Tinaas baba pa ni Eros ang kilay dito bago pumasok sa kwarto at binuksan ang sariling cabinet. Hoy, ano ba? Excuse me? May babae rito oh. Pinapakita mo pa talaga sa akin ang mga brief at boxer mo? Pagkakitong natawa, saka mabilis na umalis sa kama. Nakibit balikat naman siya. Tigilan mo nga yan. Ikaw nga nag-a-arrange nito noon. Magbihis ka na rin. May bagong bukas na gym sa unahan. At bakit naman ako sasama sa'yo? Pagtataray pa ni Freya. Ikaw ang bahala. Mamaya pa darating ang taga-ayos ng kondo mo. Wala na ring stock ng pagkain dito kaya sa labas din ako kakain. Lihim na napangiti si Eros nang padabog itong sumunod sa kanya. Alam niya kasing paborito rin nito ang gym dahil sabay nila itong ginagawa noon. At pagkatapos ng 2 taon, ngayon lang din mauulit kaya lang ay hindi na sila partner sa page exercise. Ganun pa man, magaan ang loob niyang makasama ang dalaga kahit paubod ito ng sungit sa kanya. Hanggang dito magkasama pa rin tayo kaya lumayo ka naman ng konti sa akin. Dito ang pwesto ko, kaya dun ka sa tapat. Utos pa nito nang makarating sila. Kagaya ng palagi nangyayari, ay sumunod lang din si Eros para wala ng argumento. May ilang mga lalaki pang panay ang tingin kay Freya habang nagwo-workout ito at parang hindi naman ito napapansin. Hi Eros! Ngayon lang kita nakita ulit sa personal pagkatapos ng photoshoot natin last month. Lumapit sa kanya ang isang model din na nakasama niya sa trabaho noon. Ngumiti siya ng konti rito bago nagpatuloy sa ginagawa. Ay, masyado lang akong busy sa mga upcoming projects kaya hindi na ako masyadong nakikihalubilo. What if magpartner ulit tayo sa isang photoshoot? May upcoming project ako pero wala pang nahanap na partner. Nakangiting alok nito sa kanya. Sasagot pa sana si Eros nang marinig niya ang pagsigaw ni Freya sa kaharap nitong lalaki. Agad sumama ang timpla ng mukha niya, saka nilapitan ng dalaga at hilahin ang braso nito papunta sa likuran. Ano ginawa niya sa'yo? Saan kayo nawakan? Sunod-sunod niyang tanong. Napakagat lang sa labi si Freya at hindi makapagsalita. Napansin niya ang paglalaro nito sa suot na kwintas, senyales na kinakabahan nito. Bumalik ang tingin ni Eros sa lalaki. Saka ito sinuntok sa muka. Suminghap ang lahat ng nakakita at nagbubulungan pa. Eros, tama na. Baka ikaw naman ang may issue. Humarang sa harapan niya si Freya habang mahigpit ang pagkakakapit sa braso niya. Sa susunod na makita kong nambabastos ka ng babae, uupakan na talaga kita. Walang emosyon na sabi ni Eros dito bago hinila si Freya palabas ng gym. Ihinilig niya ang ulo nang mapagtanto kung ano ang ginawa niya roon. Siguradong kakalat ng mabilis ang balitang nanuntok siya at baka ito pa magiging dahilan ng pagkasira niya sa industriya. Kaya lang, hindi maintindihan ni Eros kung bakit gano'n na lang ang init ng ulo niya matapos makitang hinaharas ng ibang lalaki si Freya. Naiintindihan kong naiinis ka, pero sana pinagsabihan mo na lang. Paano kung may mag-post ng video nun? O di kaya, pictures na sinuntok mo yung lalaki? Ikaw na naman ang mahihila pababa. Pangangaral pa nito. Pinaglalaroan lang ni Eros ang in-order na pasta dahil nawalan siya bigla ng ganang kumain sa nangyari. Alam mo namang maraming lalaki ron pero sinabihan mo pa rin akong lumayo. Kasalanan mo kung bakit ko nagawa yun. Padabog namang nilapag ni Freya ang hawak na kutsara. Sinabi ko bang gawin mo yun? Kusa kang lumapit sa akin. Baka nakakalimutan mo. Bakit mo nga ba ginawa yun? Dahil naiinis ako.
Pilit na pinapakalma ni Eros ang sarili, gayong nasa isang publikong lugar sila. Kasama kita. Sa tingin mo, hahayaan kong bastusin ka ng lalaki yun? Eh yung karir mo, paano kung masira dahil sa pagtatanggol mo sa akin? Ako na naman ang makukonsensya sa ginawa mo. Sabi pa nito, umigting ang panga niya sa narinig. Kaya nga, bakit ko ba niligtas ang isang taong wala namang utang na loob? Wala sa mood na bumalik sa company si Eros pagkatapos agad nilang kumain sa restaurant. Naiinis man, ay ayaw niya pa ring iwan doon si Freya, kaya hinatid niya na lang ito sa sariling kumpanya para mas ligtas, habang siya ay nagpatuloy na rin sa pagtatrabaho ng mga gagawin niyang promotions. Eros, nanuntok ka ba sa gym? Ano tong kumakalat na issue tungkol sa'yo? Mabilis na dumating kay Chris ang balita, kaya nakita na nga rin siguro ito ng lahat. Binastos niya si Freya, kaya nawala ako saglit sa pag-iisip. Nakakat naman ang video na yan. Kunin mo na lang ang full footage ng CCTV sa gym. Bali walang sagot niya, habang patuloy sa ginagawa. Ang protective mo naman masyado sa ex mo. Sabi ni Gina, nasira ang plangka ng kondo niya. Ibig sabihin, pinatira mo sa'yo. Tanong pa nito. Napairap naman si Eros bago sumagot. Sa tingin mo, kakayanin kung matulog siya sa kondo na sira ang plangka at walang kuryente? Iwan ko sa'yo. Hanggang ngayon, patay na patay ka pa rin sa kanya. Napailing na lang si Chris bago lumabas ng opisina niya. Kung sana nga lang hindi. Ako na naman ang kawawa sa uli. Ilang araw ang nakalipas at nagiging maayos na ang image ni Freya sa iba. Nagtutulungan silang dalawa ni Eros na panatilihing malinis ang pangalan, kahit pa sa kabila ng mga taong gustong sirain ang reputasyon nila. Sa tulong ng bagong release na palabas, kung saan supporting role lang ang nakuha ni Freya, ay si Eros naman ang naging partner niya kahit isa lang sana itong model. Hindi naman actor ang ex mo pero magaling din naman pala umacting. Marami nag-aabaw sa trailer ng drama nyo. Pagpapaalam pa sa kanya ni Gina habang nagtitingin ito sa ratings nila. Kayo nga nagsabing partner na kami sa trabaho. Siyempre kailangan niyo makibagay din sa akin. Ano ka? Sinuswerte? Tulungan mo nga ako sa lines ko. Biglang sumulpot si Eros na mukhang hindi sang-ayon sa sinabi niya. Labas lang muna kami para bumili ng makakain nyo. Sabi pa ni Chris bago hinila palabas si Gina. Naiwan silang dalawa sa iisang kwarto na naka-assign para sa kada partner. Sa ilang linggo ba namang kasama ni Freya ang binata, nasanay na siya sa presensya at pang-inis nito. Tamang taas lang ng presensya at hiningang malalim ang ginagawa niya. Nasa kalagitnaan sila ng pag-iensayo sa mga linya ng biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Bea. Hindi nila inaasahan ang presensya nito kaya laking gulat na lang ng dalawa nang pumasok ito sa loob. Bakit ganyan mga reaksyon nyo? Nandito lang naman ako para i-congratulate kayo sa bagong drama nyong magkasama. Sana naman based on reality ang storya nyo. Maarting sabi pa ni Bea. Pagak namang natawa si Freya. Kaya nga eh. Sayang, nasa ibang drama ka. Bagay sa'yo maging malandi sa drama namin. Nangiinsulto ka ba? Oh, bakit? Salong-salo mo ba? Panghahamo naman niya. Tumayo na si Eros bago pa man may mabuong away sa pagitan nila. Umalis ka na, Miss Tan. Hindi naman kailangan ng presensya mo rito. Talaga ba, Eros? Masuyo naman itong tumingin sa kanya. Bakit Mr. na ang tawag mo sa akin at hindi na baby? Tumahimik ka na. Sigaw niya rito. Napaigtad naman silang dalawa dahil sa sigaw nito. Parang biglang umurong ang tila ni Freya at hindi makapagsalita matapos umawat sa kanila si Eros. Ni hindi siya sinisigawan nito noon pero ngayon, ginawa niya ito kay Bea. Wala kang karapatan sigawan ako, Mr. Baltasar. Taas no itong tiningnan ni Bea. Ako, may karapatang gawin sa'yo to. Malakas na sampal ang binigay ni Freya, dahilan para muntik na itong matumba. Mabuti na lang at biglang tumating sina Gina at Chris, kaya naabutan nito ang ginawa niya kay Bea. Tutulungan pa sana nila itong tumayo ngunit kusa naman itong tumanggi. Isang masamang tingin pa ang ipinukol ni Bea kay Freya bago ito lumabas sa kwarto. Nawala lang kami saglit, may gulo nang nangyari. Sinadya pa itong sabihin ni Gina mismo sa kanya. Sisihin mo yung babaeng yun. Paepal masyado. Akala mo naman close kami. Napairap naman siya sa ere. Sana, hindi mo na lang pinatulan. Baka kung ano pang sabihin nun sa media tungkol sa'yo. Singit naman ni Eros. Ina siyang nilingon ni Freya, saka binigay dito ang script.
Bakit hinayaan mong umalis ang baby mo? Sa kanya ka magpaturo ng lines. Sikat siya, di ba? Freya, May pagbabanta pa sa boses nito. Kinagabihan ay nag-release nga ng video si Bea sa social media tungkol sa nangyari sa set kanina. Sa lahat ng sinabi nito ay ang pagsampal niya lang naman ang totoo. Tinagdagan lang talaga ng mga pambibintang na pwedeng umayon sa ginawa niya. Nakakainis talaga. Dahil lang doon nabawasan ang followers ko. Pagak na natawa si Freya sa kahinagi sa mga balat ng mangga sa sahig. Sakto namang bumukas ang pinto at tumama sa mukha ni Eros ang inihagis niya. Kaya ngayon, hindi na naman maipinta ang mukha nito. ganito ka pa rin ba kakalat mag-isa? Ilang minuto lang akong umalis, parang binagyo na tong sala. Napangiwi naman siya rito. Naiinis ako. Kaya huwag kang dumagdag. Alam mo tong ex-girlfriend mong si Bea? Hindi ko siya naging girlfriend. Putol ni Eros sa sinabi niya. Sige, explain nga lang. Sabi pa ni Freya. Marahas ang buntong hininga na pinakawalan ito na para bang punong-puno na. Wala akong ibang kalandian pagkatapos nating maghiwalay. Hanggang ngayon ba, mailig ka pa rin mambintang? Eh ikaw, hanggang ngayon ba manloloko ka pa rin? Dahil sa hindi nakapagpigil si Eros, ay binuhat niya si Freya, pahiga sa sopa, saka umibabaw dito. Nanlalaki ang mga mata ng dalagay nakatingin sa kanya at iilang beses pang nagpumiglas, ngunit sadyang malakas lang talaga siya. Kung may manloloko man sa amin ni Bea, isipin mo maigi kung sino yon. Sa loob ng 3 taon nating pinagsamahan, sino sa tingin mong gumagamit lang sa'yo? Hindi ka agad nakasagot si Freya dahil kusa siyang nanghina sa mga titig niya. Kung hindi mo ko niloko, bakit hinayaan mo kong umalis? Akala ko hahabulin mo ko pero hindi mo ginawa. Akala ko pinili mo si Bea kaysa sa akin. Hinayaan mo rin ba ako magpaliwanag? Pagak na natawa si Eros. Umalis ka na lang agad dahil akala mo nandun talaga ako sa bahay niya. Wala nga akong ibang babae na hinawakan maliban sa'yo. Tawag niyo nga raw sa isa't isa, baby. Pati yon, gawa-gawa lang ni Bea? Tanong pa nito. Tumaas naman ang kilay niya sa kanilapit pa ang mukha nito. Narirende ako sa ganong tawagan. Alam mo yun? Talaga, baby? Tanong ni Freya sa malambing na boses at pinaglandas ang daliri nito mula sa leeg niya pababa sa dibdib. Huwag mo kong uunahan, Freya. Nahihirapan ako magtimpi kapag kasama kita. Seryosong sagot ni Eros bago umalis sa ibabaw nito at pumunta sa balkonahe para magpahangin. Hindi naman niya inaasahang paniwalaan siya ng dalaga. Ngunit para sa kanya, mahalaga pa rin na nasabi niya ang mga bagay na yon. Kahit uli na ang lahat at hindi na sila magkakabalikan pa. Malinaw man lang niya kay Freya na hindi siya nagloko noon. Kinabukasan ay dinudumog na ng tao sa baba ng building kung nasaan ang kondo nila. Nakatanggap si Eros ng mga missed calls at texts galing kay Chris na pinapupunta siya sa kumpanya at may importante silang pag-uusapan. Sumabay ka na sa akin papuntang kumpanya. Baka hinahanap ka na rin ni Gina. Sabi niya rito habang balot na balot ang sarili. Kailangan nilang magdamit na hindi sila makikilala ng mga tao para iwas gulo at baka kung ano ang gawin sa kanila. May public interview ko mamaya. Huwag ka na lang munang pumunta sa company. Wala sa sariling sabi ni Freya. Hinawakan naman ni Eros ang kamay nitong nanlalamig na. Ayaw mo bang samahan kita ron? Kahit hindi na ako magsalita, basta nandun lang ako. Ako lang naman ang palaging tinatarget nila. Baka kapag nagpakita ka pa, ikaw na naman ang batuhin nila ng galit. Sagot naman ito. Labag sa loob na pumunta ng kumpanya si Eros kahit na gusto niyang samahan si Freya sa interview nito. Pagdating naman kaagad niya sa opisina ng manager, nandun na rin si Chris at siya na lang talagang kulang. Mr. Baltasar, para hindi ka na mahirapan pa titigil mo na pakikipag-ugnayan kay Miss Lopez. Mukhang nagkakamali ako sa desisyong i-partner kayo sa isa't isa. Bungad ng manager niya. Kumunot naman ang noo ni Eros. Bakit? Dahil ba sa mga balitang pinapakalat ni Stan kay Freya? Hindi lang yun. Bukod sa'yo, wala nang ibang agency na tatanggap kay Miss Lopez. Kanina lang tinanggal na siya bilang cast sa paparating yung drama. Hindi ka naman sana kasama pero pinatanggal ka na rin dahil si Bea ang ipapalit na leading lady. Singit naman ni Chris. Hintayin na lang muna natin ang resulta sa interview ni Freya. Saka na lang tayo magdesisyon. Sagot niya sa mga ito. Nagkatinginan naman silang dalawa ngunit ang manager na ang mismong sumagot.
Bakit para nagbago na ang isip mo? Ikaw naman yung nagsabi na ayaw mo rin kasama si Miss Lopez dahil ex mo siya. O baka naman, mahal mo pa rin talaga. Dagdag naman ni Chris. Mabigat ang hiningang pinakawalan ni Eros habang nanonood sa interview ni Freya. May nag-uudyok sa kanyang puntahan nito ngunit pinipigilan siya ng kumpanya at sinasabing manatili na lang doon gayong mainit ang mata ng mga tao sa kanila. Marami ang komentong nagsasabi na pilit lang daw ang pakikitungo nila sa isa't isa kapag nasa harap ng kamera. Kahit pa ginagawa naman nilang dalawa ang lahat para maganda ang kalalabasan ng love team nila. Ang alam ng karamihan, ginagamit mo lang daw si Mr. Eros Baltasar para malinis ang pangalan mo sa industriya at mas umangat pa. Sabi pa ng interviewer kay Freya. Kahit ganun ang tanong, ay nanatili ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Hindi ko naman inisip na gamitin si Eros para doon. Pareho lang kaming pumayag na i-partner sa isa't isa. Para sa trabaho. Pansin ng lahat, hindi maganda ang ugnayan yung dalawa ni Miss Bea Tan. Yun ba ay dahil sa mas umaangat siya ngayon kesa sa'yo? O may ibang dahilan pa? Ginagawa niya ang lahat para hilahin ako pababa. At siya palagi ang nauunang gumawa ng eksena. Sa nakaraang skandal ko, siya ang nag-utos kay Mr. Canlas na ipalabas ang edited photo naming magkasama na siya mismo ang gumawa. Ang naging sagot ni Freya, hindi inaasahan ng lahat, kung kaya't nagdulot ito ng ingay at gulat sa mga tao doon. Hindi na rin tinapos ni Eros ang panonood sa interview ni Freya at tumayo na para puntahan dito sa mismong lugar. Wala nang nakapigil sa kanya kahit si Chris dahil mabilis siyang nakalabas ng kumpanya. Pagdating niya sa public interview ay napatingin sa kanya mga tao. Maraming siyang bulungan na narinig tungkol sa biglaang pagsulpot niya ngunit nanatili lang ang tingin ni Eros kay Freya. Tapos na ba ang interview? Susunduin ko na siya. Tanong niya sa interviewer. Mr. Baltasar, ayos lang ba sa'yo madami sa gulo dahil sa pakikipag-partner mo kay Miss Lopez? Siya naman ngayon ang ginigisa ng tanong. Sumulya pa saglit si Eros sa dalaga sa hinuwakan ng kamay nito sa harap ng kamera at maraming tao. Ililigawan ko si Freya, kaya hindi ko yun inaalala. Pigil ang hininga ni Freya sa loob ng sasakyan ni Eros hanggang sa makarating sila sa isang lugar na malayo sa syudad. Walang kahit anong sasakyan na dumadaan kaya tahimik at maliwalas ang kapaligiran. Wala siyang ideya kung bakit doon siya dinala ng binata ngunit ang nakatatak lang sa kanyang isipan ay ang sinagot nito sa interview. Bakit mo naman sinabi yon? Mas lalo lang nilang iisipin na nagsisinungaling tayo. Pag-aalala ni Freya. Seryoso namang tumingin sa kanya si Eros. Ganun lang ba talaga? Magsisinungaling lang lahat para sa'yo. Hindi ako marunong magsinungaling, alam mo yan. Lalong-lalo na kung nararamdaman ko ang nakataya. May nararamdaman ka pa? Para sa akin? Humina ang boses niya sa narinig. Kailan ba nawala? Pagak nitong natawa. Umalis ka nga pero yung pagmamahal ko sa'yo, dala-dala ko pa rin. Unfair, di ba? Umiwas ng tingin si Freya para maghanap ng sasabihin. Pinipigilan ko lang sariling mahulog ulit sa'yo. Natatakot ako. Iniwan kita pagkatapos nating maghiwalay. Pinutol ko ang koneksyon nating dalawa. Sinubukan ko rin kalimutan ka dahil akala ko ayaw mo na talaga. Wala na sana akong balak pang sabihin ang totoo. At ayahan na lang kung anong iniisip mo tungkol sa akin. Pero hindi ko talaga kaya. Makahulog ang sabi pa ni Eros. I'm sorry. Kung ngayon nadamay ka sa gulong nangyayari sa akin, sana hindi na lang kita pinakialaman pa. Nakayukong sagot niya. Nagigilty na si Freya dahil nagawa niyang sakta ng damdamin ni Eros na hindi man lang nakapagpaliwanag. Kung pinakinggan niya sana ito noon, baka sakaling maisalba niya ang relasyong siya mismo ang nagdesisyong itigil. Ngunit nagdulot pa rin naman ito na magandang pangyayari sa kanila. Kung walang hiwalayan na naganap, baka hindi nakamit ni Freya ang pagiging isang actress at hindi makakatungtong bilang top model si Eros. Kung sinabi ko ba agad sa'yo na pakana ni Bea ang nangyari noon, babalik ka ba agad sa akin? Patatawarin mo ba ako dahil hindi kita nagawang mabuli noon? Akala ko kasi, baka kapag hintay ka pa kaya inuna kong harapin muna si Bea para itigil niya na ang paggugulo sa atin. Dagdag pa nito. Napakagat na lang sa labi si Freya dahil sa inis na nararamdaman para kay Bea. Tinuring ko siyang parang kapatid noon pero tinraidor niya ako. Hindi ko siya mapapatawad. Nagtagal pa sila ng ilang oras sa lugar na yon para linawin ang mga nangyayari sa kanilang nakaraan.
Doon pa lang, gumaan ang pakiramdam ni Freya pagkatapos marinig ang katotohanan mula kay Eros. Nauna itong pinapunta sa bahay ni Bea dahil akala nito ay nandoon na rin siya. Lahat ng yun pala ay plano ng traidor niyang kaibigan. Saktong paalis na sila, nag-text sina Gina at Chris sa kanila na huwag munang bumalik ng kumpanya kahit sa kondo nila dahil may mga paparazzi na umaaligid. Nag-book sila ng private resort para doon muna mamalagi habang hindi pa humuhupa ang balita. Isang kwarto lang ang meron. Sa living room na lang ako matutulog. Sabi ni Eros pagkatapos nitong maligo. Tinaasan naman siya ng kilay ni Freya. Ayaw mong tumabi sa akin? Malaki naman yung kama. Lagyan na lang natin ng unan sa gitna. Lagyan mo man o hindi. Pag-ising mo, nakayakap na ako sa'yo. Numisi pa ito. Okay lang. Iisipin kong kasali pa rin yun sa trabaho. Pang-aasaro pa niya. Si Eros naman ngayon na magkasalubong ang kilay. Paano kung may mangyaring bed scene? Trabaho pa rin? Bigla namang nasamit si Freya sa juice na iniinom, ngunit tumikim na lang para magpanggap na walang narinig. Practice lang, ganun. Bakit? Gusto mo? Isang nakakalokong tigay na natanggap niya mula sa binata. Kaya bago pa man ito may gawin sa kanya, tumakbo na siya papasok sa kwarto at sinara ito. Napahawak si Freya sa dibdib niya dahil sa malakas sa pagtibok ng puso na kagagawan ni Eros. Hindi niya aakalaing babalik ang nararamdaman niya para rito kahit 2 taon na ang nakakalipas. Bakit puro salad yan? Paano tayo mabubusog sa ganyang klase na pagkain? Ines niyang tanong dito. Wala ka bang diet na sinusunod? Tanong pabalik ni Eros. Merong binigay si Gina pero minsan ko lang sinusunod. Makakatakam kaya ang pagkain hindi puro gulay. Tumango-tango pa ito. Kaya pala medyo tumaba ka na. Padapog na nilapag ni Freya ang kutsara na hawak saka pinahid ang paa nito sa ilalim ng mesa. Nakakainis ka na ha? Matatanggal rin naman siguro ako dahil marami nang ayaw sa akin. Ano pang silbi ng pagdadayet ko? Palaban ka naman. Bakit hindi mo kalabanan si Bea? Sabihin mo lahat ng katotohanan tungkol sa kanya. Sagot pa ni Eros. Naunahan niya na nga tayo. Pinapakalat niya sa buong media na mag-ex tayo kaya ni-hook up ako ng kumpanya sa'yo. Napairap naman siya. Di sabihin mo rin na naghiwalay tayo dahil sa kanya. Nagkibit balikat pa ito. May picture siyang sinend sa ating dalawa na magkatabi kami sa sopa. Yung pakanan niyang lahat. Pwede mong gawin yun. Napaglaban yun sa kanya. 3 araw silang nanatili ron sa resort at wala silang nilalabas na kahit anong salita sa social media. Sa loob ng mga araw na tahimik lang silang dalawa, ay hinukay nila lahat ng ebidensya ng paninira ni Bea sa kanya. Noon hanggang ngayon, lalong-lalo na ang mga litratong si Bea mismo ang kumuha para papaniwalain si Freya sa relasyon nito kay Eros. Handa ka na bang humarap sa lahat? Masuyong tanong ni Eros habang mahigpit ang hawak sa mga kamay niya. Pilit naman siyang ngumiti saka tumango. Kaya ko to. Oras na para linisin ang pangalang tinumihan niya. Sigurado ka bang magiging ayos ka lang? Pupunta rin ako sa kabilang estasyon para sa interview ko. Paninigurado pa nito na siya namang ikinasang-ayon ni Freya. Si Eros ang siyang maglilinaw sa nakaraan nilang dalawa na kailanman ay hindi naging third party si Freya, kundi si Bea mismo. Ngayong araw nila ilalabas lahat ng bahong tinatago nito hanggang sa siya naman ang dumugi ng mga tao at pagpiestahan sa kasinungalingang pinapakalat. Ako si Freya Lopez at magsasalita na ako sa mga kasinungalingan ni Bea Tan. Kung paano niya ako sirain para lang mahila niya ako pababa. Panimula niya. Maraming tao ang nag-aabang sa mga sasabihin niya. Halatang ayaw makinig ng iba dahil akala niya, gawa-gawa niya lang ang mga sinasabi. Ganun nga siguro kadaling baliktarin ni Bea ang sitwasyon. Binayaran niya ang ibang agency para walang kumuha sa akin bilang leading lady. At sa kanya mapunta mga roles na dapat sa akin. Pinakiusapan niya si Mr. Canlas para ilabas ang edited scandal namin si Bea mismo ang gumawa. At ikat sa lahat, sinisira niya ang image namin ni Mr. Baltazar dahil hindi niya matanggap na ayaw nitong makatrabaho siya. Ang sinabi niyo ni Freya ay dinig sa buong TV at screen sa syudad. Sinadya niyang ipakita ito sa lahat. Kahit sa mga hospital, companies, at iba pang lugar para isahan lang nilang malaman
ang katotohanan. Bakit hindi ka kagad nagsalita, Miss Lopez? Kung totoo ang sinasabi mo na hindi mo gawain ang lahat ng yon, may ebidensya ka ba? Bago pa man makasagot si Freya sa nag-i-interview at sumulpot si Bea sa gitna ng mga tao at naglakad papunta sa kanya. Freya, bakit mo sinisisi sa akin lahat? Binabato mo sa akin ang mga bagay na ikaw naman ang may kasalanan? Pag-iinarte pa nito na kunwaring naiiyak. Dinaan niya na lang sa tawa ang pagkairita rito. Hanggang ngayon ba? Magpapanggap ka pa rin? Sige, tingnan natin kung hindi papalik sa'yo ang pagpapahiyang ginawa mo sa akin. Lumipas ang ilang mga araw, ay lumabas nga ang lahat ng padarayang ginawa ni Bea sa industriya. Ang iba pang kasabwat niya ay pinagbayad din ng malalaking halaga dahil hindi lang mga tao ang niloko niya, kundi nasira rin ang tiwala ng mga tao kay Freya. Sa ngayon ay humaharap ito sa matinding sitwasyon dahil nag-aamba na ang agency nitong tanggalin siya sa pagiging artista. Eros, maawa ka naman sa akin oh. Inaamin ko na naiingit ako kay Freya. Inaako ko na lahat ng kasalanan ko. Huwag niyo naman gawin to sa akin. Pagmamakaawa pa ni Bea na sinadyang pumunta sa kumpanya niya ng patago para lang makipag-usap. Huli na ang lahat para magsisi ka. Sana, inisip mo yan bago mo siraan si Freya. Malamig niyang sagot dito. Lumuhod na ito sa harapan niya habang umiiyak. Sinubukan ko naman hikitan siya para sa iyo ah. Ginawa ko lahat para mapunta sa akin ang atensyon mo pagkatapos yung maghiwalay. Kaya bakit? Siya lang ang babaeng minahal ko. Irerespeto kita noon dahil magkaibigan kayo. Pero sinira mo ang relasyon namin noon. Walang emosyong sabi ni Eros sa kahit tutuluyang tinalikuran. Sinenyasan niya si Chris na ilayo ito bago pa man mag-eskandalo si Bea doon. Bumalik na siya sa opisina para tingnan kung anong magiging schedule niya ngayon at sa susunod pa na mga araw. Excuse me, Mr. Baltasar, may bisita po kayo. Tumaas ang kilay niya sa kakapasok lang na si Freya. Buong araw silang hindi nagkita kaya na-miss niya na kaagad ang dalaga. Anong ginagawa mo rito? Sinundan ka ba ng media? Sunod-sunod niyang tanong dito. Mabilis naman itong umiling. Lumapit sa mesa niya para doon umupo. Narinig kong galing dito si Bea. Nag-eskandalo ba siya rito dahil nasisira na siya sa mga tao? Wala na akong pakialam sa kanya. Matiim siyang tiningnan ni Eros. Bakit ganyan ang suot mo sa labas? Masyadong manipis ang tela. Sanay na ako rito. Galing akong photoshoot sa top 10 Best Actress. Pasok ako kaya nga maraming agency ang kumukontak kay Gina at kunin akong leading lady sa mga drama. Proud na sagot ni Freya. Tumango naman siya sa kahit ginawa ng mariin na halik sa labi. Lalabas tayo. May hinanda akong sorpresa para sa'yo. Dahil yon ang unang beses na makakapag-date sila ulit, ay ginawa na itong enggrande ni Eros. Nag-book siya ng isang private restaurant na para lang sa kanilang dalawa. Gusto niyang iparamdam kay Freya na hindi kailanman nawala ang nararamdaman niya rito, kahit pa sa mga napagdaanan nila. Ang ganda! Bulong nito sa sarili. Kasing ganda mo. Dugtong niya pa sa kahit o kinindatan. Pabiro naman siyang hinampas nito sa dibdib. Wow ha? Nag-gym ka pa? Tigas na yan. Saan banda? Pangaasar na tanong ni Eros. Napangiwi naman si Freya at tinakpan kaagad ang bibig niya. Bastos! Baka may makarinig sa atin tapos akalain nag-shoot up tayo ng pod. Napatawa na lang si Eros dahil sa bibig nitong walang preno. Pagkaupo pa lang nila, nilabas na nito ang cellphone saka nag-picture silang dalawa. Ipopost daw ito ni Freya sa social media dahil marami raw ang nag-aabang sa mga post nilang magkasama. Dito ka lang saglit. May kukunin ako. Tumayo si Eros para kunin ang regalo niyang sing-sing na pinatago niya muna bago bumalik sa upuan. Ano yan? Sumalyap saglit si Freya sa hawak niya at nagpatuloy sa pagkain. Walang salisalita ay binuksan ni Eros ang box na hawak. Saka tumampad ang isang diamond na singsing. Kumikinang pa ang mukha ng dalagang nakatingin dito at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Matagal ko na itong binili. Itong araw bago tayo maghiwalay. Gusto sana kitang surpresahin ng ganito pero hindi natuloy. Akala ko nga, hindi ko na magagamit pero dumating ang araw na to. Paliwanag niya.
Tumingala si Freya para pigilan ang mga luhang nag-aambang tumulo. Pinapaiyak mo naman ako. Wala namang okasyon pero nagbibigay ka bigla ng sorpresa. Freya Lopez, will you marry me? Tanong ni Eros rito. Naiiyak naman siyang tumango. Ilagay mo na. Baka magbago pa ang isip ko. Naluluha silang tumingin sa isa't isa hanggang sa siya na mismo ang sumiil ng halik kay Freya. Nagpalakpakan pa ang ibang mga staff. Nandoon sa restaurant at nag-congratulate sa kanila. Pinatugtog naman kaagad ang paborito nilang team song noon na Got to Believe in Magic. Kaya tumayo na sila para sumayaw sa gitna. Pagkatapos ng engagement proposal, ramdam nilang dalawa ang kasiyahan at pagmamahalan. Mas lalo pang pinagtibay ng kanilang halikan at sayaw ang kanilang desisyon na magsama habang buhay. Kahit harap-harapan ng mga tao, walang pakialam si Eros at Freya dahil mas mahalaga ang damdamin nila para sa isa't isa. Habang sumasayaw, nagbibiruan pa sila tungkol sa kanilang trabaho. Si Freya may pangambang baka muling maiparehas sa ibang aktor. Ngunit panatag siyang ipinaalala ni Eros na siya lamang ang mahal nito. Hindi man maiwasan ng takot, pinili niyang magtiwala. Ipinahayag ni Eros na may nakaschedule siyang meet and greet sa Amerika. Nagulat si Freya dahil nangangahulugan niyon ng 1 linggo silang hindi magkikita. Kahit mahirap, sinubukan niyang intindihin ang sitwasyon. Nagbiro pa siyang huwag na huwag siyang magkakaroon ng ibang babae habang nasa abroad. Matapos ang masayang gabi, nagbago ang ihip ng hangin nang biglang dumating ang media. Dahil sa isang post ni Freya na hindi niya naaalisan ng lokasyon, natuntun sila ng mga reporters. Nataranta sila at nagkubli sa likod ng sasakyan bago mabilis na tumakas. Kahit nakakatawa ang eksena, nandoon pa rin ang kaba sa kanilang puso. Lumipas sa mga araw at dumating ang oras na umalis si Eros patungong Amerika. Sa loob ng 1 linggo, ramdam ni Freya ang sobrang pangungulila. Tanging ang singsing sa kanyang daliri ang nagiging paalala ng kanilang pagmamahalan. Madalas niyang isipin na hindi siya makapaniwala sa pagbabalik tanaw ng kanilang relasyon. Sa kabila ng lungkot, patuloy ang kanyang trabaho. Tinawag siya sa set para sa isang commercial shoot. Kahit pagod at puno ng pangungulila, binuhos niya ang lahat ng energy sa trabaho. Nakangiti siyang tinanggap ang papuri ng mga taong matapos ang kanyang eksena. Gayunpaman, ang pinakaabangan niyang sandali ay ang pagpabalik ni Eros mula sa Amerika. Buong araw siyang naghintay ng tawag o mensahe mula rito ngunit bigo siya. Nagsimulang mag-alala si Freya dahil alam niyang hindi ito basta-basta nakakalimot mag-update. Kasama ang kaibigang si Gina, nagtungo sila sa airport para salubungin si Eros. Ngunit kahit ilang tawag at text, hindi siya sumasagot. Pinilit nilang maghintay, umaasang darating ito sa mga susunod na minuto. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang kaba sa puso ni Freya. Bakit hindi pa rin siya sumasagot? Sabi niya mag-a-update siya sa akin. Naiiritang sabi ni Freya habang hawak ang cellphone. Relax ka lang, baka naman na-delay lang ang flight nila. May bagyo pa kahapon, di ba? Sagot ni Gina, pilit na pinapakalma siya. Nang makalipas ang 2 minuto ng paghihintay, lalo siyang pinanghinaan ng loob. Pabagsak siyang naupo sa bench. Baka nga may masamang nangyari. Bulong niya. Hoy, huwag kang nega. Wala pa tayong balita. Siguradong maayos lang yon. Tugon ni Gina kahit halatang naiirita na rin sa paghihintay. Ngunit hindi pa rin mawala ang pangamba ni Freya. Ramdam niya sa dibdib na may kakaiba sa hindi pagsagot ni Eros. Habang patuloy siyang nakatingin sa paligid ng airport, ang tanging nais niya ay masilayan muli ang kanyang fiancé. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, may isang estrangherong boses ang lumapit. Excuse me, miss. Pwedeng makayupo? Nanlaki ang mga mata ni Freya saka nagagat ng tingin na makita niya kung sino ang nakatayo at kaagad siyang yumakap dito. Love! Nakakainis ka! Bakit hindi ka nagpaparamdam sa akin? Inis niyang hinampas ang dibdib nito, ngunit inilabas ni Eros ang isang bouquet ng bulaklak saka mga pasalubong. Pasensya na, love. Tatagalan lang ang paglipad ng eroplano. Namiss mo ba ako? Nakangiting tumango si Freya. Bakit ako hindi mo nami-miss? Sigurado, hindi kasi
Wala kang update sa akin kanina pa. Alam mong paborito kong surpresahin ka, di ba? Pinisil ni Eros ang pisngi nito, saka hinalikan sa noo. Uwi na tayo, love. Napagod ako. Gusto kong magpahinga sa'yo. Asus, kunwari ka pa. Isa kang malaking scam. Kapag nakauwi tayo, ako naman ang hindi makakapagpahinga. Umirap pa siya rito. Natawa na lang silang dalawa at bago pa man makaalis, ay pinaligiran na sila kaagad ng mga tao, pati ng media at reporters. Alam kasi ng mga ito ang pag-alis ni Eros, at mukhang laman na naman sila ng balita gayong sinundo ito ni Freya sa pag-uwi. Wala silang masasabi sa buhay nila ngayon kundi ang pagiging kontento sa piling ng isa't isa. Pinili man nilang itigil ang relasyon noon at hayaan na lang ito sa nakaraan. Dinala pa rin sila ng panahon sa piling ng isa't isa. Hindi naman lahat ng pag-ibig may second chance. Pero sa kwento nila Eros at Freya, deserve nilang sumubok ulit na maging masaya. Wakas!